Part 149, Gretchen. Hello again mga kasummer. Handa na ba kayong muling maglakbay sa mundo ni na Gretchen at Demetrio? Sa episode natin ngayon, damang-dama ang tamis ng tagumpay. Opisyal na ang pag-iisang dibdib ng ating bida at sa wakas, si Helena Isolde Okamori ay formal ng kinikilala ng buong bansa. Akala nyo ba tapos na ang kiligan? Naku, si Demetrio mukhang di na kayang alisin ang ngiti sa labi. Isang bihirang pagkakataon para sa ating poker face na billionaire. Pero teka lang, dahil sa gitna ng selebrasyon hindi mawawala ang mga aninong pilit tumahabol sa ating mga bida. Narito ang mag-amang Rohel at Kevin na tila may tinatagong maitim na plano. At huwag nating kalilimutan si Bianca na dating reyna ng kamalditahan pero ngayon dumaranas na isang impernong buhay sa kamay ng sarili niyang asawa. Nakakaawa o karma? Kayo na ang humusga. At ang pinaka-shocking sa lahat ang muling pagbabalik ni Gary. Mukhang may hawak siyang alas laban kay Rohel na po pwedeng umanig sa buong pamilya Yamoto. May kinalaman ba to sa malagim na nakaraan ng mga magulang ni Demetrio? Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Magsimula na tayo. Congratulations sa inyong dalawa, apo. Masaya ako talagang opisyal ng alam ng buong bansa na nag-asawa ka na. Natutuwang wika ni Daichi pagkababa ng dalawa. Di naman dating palang ngiti si Demetrio pero ng araw na yon halos hindi mapuknat ang ngiti sa labi niya. Kahit pa man sabihin na yon ang pangalawang beses na ikinasal sila, iba pa rin ang pakiramdam na napag-isa sila hindi dahil sa kasunduan kundi dahil sa pagmamahal. Maraming salamat, Grandpa. Welcome to the family, Iha. Ana ng matandang lalaki at maingat na niyakap si Gretchen. Grabe, ang saya-saya ko. Pakiramdam ko ako ang kinasal. Tila na naginip na wika ni Marie. Inakbayan naman to ni Grandpa Daichi. Huwag kang mag-alala, magpapakasal tayo ulit. Nagkaroon na masayang tuksuhan ng buong resepsyon. Ilang sandali pa, isang pamilyar na figura ang lumapit sa kanila. Mabilis naman ang ngiti sa labi ni Demetrio. Congratulations, Gretchen, or should I call you Helena from now on? Nakangiting wika ni Anthony. Ngumiti naman pabalik si Gretchen. Pwede mo pa rin akong tawagin Gretchen. Kung saan ka komportable, walang problema doon, Sir Anthony. Kahit pa man hindi talaga Gretchen ang totoong pangalan niya at malamang sa mga sunod na pagkakataon, Helena na ang itatawag ng karamihan sa kanya. Naging parte na rin ng buhay niya ang pangalan na yon at di ngayon basta-basta na lamang itatapon. That name consists a lot of painful and good memories from her past. That name built her up to who she is today. So much formality. Pwede mo naman akong tawagin sa pangalan ko. Naramdaman ni Gretchen ang paghapit ni Demetrio sa kanyang bewang nang ilapit siya sa katawan nito. Ang asawa ko lang bang babatiin mo, Anthony? Malamig na tura ni Demetrio. Mahina namang natawa si Anthony. Some things never really change. So grumpy. Congratulations, Colin. Marahang siniko ni Gretchen sa Demetrio. Sumimango to bago tumingin kay Anthony. Thank you. Matabang na wika ng lalaki. Maya-maya pa, lumapit na si Kara sa kanila at excited siyang niyakap. Congratulations, Gretchen! I'm so happy for you! Nakangiti nitong turan. Napangiti na rin siya at napansin na kasakasama pala nito ang pinsan ng asawa niyang si Katsuke. Congratulations, sister-in-law! Bati ng lalaki sa kanya. Thank you! Puno ng emosyon niyang tugon. Hey, napadagal ka na ng yakap sa best friend ko ah. Ako naman. Reklamo ni Kendra at pilit na inaalis ang kapatid ko. She's my best friend too and I wanna hug her. Matigas na argumento ni Kara at hindi pa rin siya binitawan. Nakasimangot naman si Kendra kaya hinilan na rin niya ito at dalawa silang niyakap. Grabe Gretchen, your wedding is so bongga. I want to get married too. Nakangusong wika ni Kendra. Napasulyap siya sa kanyang kapatid na ngayon ay nagkakamot na ng ulo. Nang sulyapan niya si Anthony, masama ang tingin nito sa kanyang kapatid which made her realize that he also knew about George and Kendra's relationship. Tita, tuluyan na siyang bumitaw sa magkapatid at ibinaling ang atensyon kay JP na nakatayo sa harapan niya. Niyakap niya ito at hinalikan sa ulo. Ang pretty niyo po, tita. Ang pogi-pogi din naman ng big boy namin. Ani at marahang hinaplos ang likuran nito. Ilang sandali pa narinig niya ang pagtikhim ni Demetrio para kunin ang atensyon niya. Nagkaroon tuloy ng tawanan sa paligid dahil sa inasta ng lalaki. Huminga siya na malalim bago umabrisyete sa braso nito. Akmang maglalakad na sila nang sumalubong sa kanila ang tiyuhin nitong si Rohel at si Kevin mismo. Dahan-dahan siyang nagangat ng tingin sa asawa niya.
Kita niya sumeryosong bigla ang mukha ni Demetrio. Congratulations, Colin. Natutuwa ako at nakikita kang bumubuo na ng sarili mong pamilya. Thank you. Malamig at walang kaamor-amor nitong turan. Napatikim naman si Rohel at mukhang napahiya sa inasta ni Demetrio kaya ibinaling nitong atensyon sa kanya. Congratulations, Iha. Welcome to the Yamoto family. Tipid naman siyang ngumiti bilang respeto kahit pa man di siya komportable sa presensya ng mag-ama. Ayaw nga sana itong imbitahan ng asawa niya kung di lang dahil kay Grandma Marie at Grandpa Daichi. Maraming salamat po, Aniya. Bago napasulyap kay Kevin. Palihim niyang sinilipat ng tingin ng lalaki. Mag-isa to at mukhang di kasama si Bianca. Marahil, napansin ito mga titig niya kaya't matamis nang umiti ang lalaki. My wife is not feeling well as of this moment kaya't hindi siya nakasama. Napatango-tango naman siya. Ayon kay Kendra, tuluyan ng tinakwil ng mga magulang nito si Bianca at pinutol lahat ng koneksyon nito sa pamilya nila. Wala din silang balita sa ngayon kung ano nang kalagayan ng babae at kahit galit siya dito hindi niya maiwasang isipin kung ano nang kalagayan nito sa piling ni Kevin. This man is not a good person at all and the last time she checked, binugbog ito ni Kevin. How much more these days? Matagal bago natapos ang resepsyon ng kasal nila. They did share their cake, share a drink and even danced. Kaya naman pagod na pagod siya pagkatapos. You can sleep if you want, wife. Ako nang bahala sa'yo. Masuyong wika ni Demetrio habang karga-karga siya ng lalaki sa mga bisig nito. Napangiti siya bago isiniksik ang muka sa leeg ng lalaki. Para siyang inihihele habang nasa bisig siya ng asawa niya, kaya naman mabilis lamang siyang hinila ng antok. Nang makarating sila sa silid ay buong ingat na inilapag ni Demetrio si Gretchen sa kanilang kama. She looks like a queen with her wedding gown. Marahan niyang hinalikan ng noon nito bago sinimulang hubarin ang suot nito sa paa. Nais man niyang dalhin sa iba't ibang lugar si Gretchen para sa honeymoon nila, may notice na sila mula sa doktor na di pwedeng mag-travel si Gretchen dahil sa kondisyon nito. Kaya naman, naisip niyang babawi na lang sila kapag nakapanganak na ito. Good night, wife. May utang ka sa akin ha, you slept on our wedding night, bulong niya. Instead of answering him, mas siniksik pa nito ang sarili sa kanya. Napabuntong hininga na lang siya. Kung di lang to buntis, there is no way he would let her sleep. Tumulo ang mga luha ni Bianca habang pinagmamasdan ang newspaper na hawak niya. Nasa front page ng naturang newspaper ang mukha ni Gretchen kasama si Colin. Gretchen is so gorgeous with her wedding gown. Blooming na blooming ito at mukhang sobrang saya. Colin, who used to be a poker face, was even smiling. His cold eyes are also beaming with happiness. Their wedding is the talk of the whole country today. Idagdag mo pa ang pag-anunsyo ni Grandma Hermania na si Gretchen nga ang nawawala nitong apo. Napagtanto niyang may nagpeke pala ng DNA test bago pa man to mapunta sa kamay niya. But there is no use in thinking about it now. She lost to Gretchen in many ways at mukhang wala na siyang panahon na makabawi pa. Napapitlag siya nang bigla na lamang may humablot sa newspaper na hawak niya. Agad bumungad sa kanyang naniningkit na mga mata ni Kevin. Nang makita ng lalaki ko nang binabasa niya sa news, napangisi ito. What now? Naiinggit ka? Maiinggit ka talaga, Bianca. Sobrang layo mo kay Gretchen. Anito, tinignan siya mula ulo hanggang paa bago umiling. Such a trash. Dagdag pa ng lalaki bago tinapon ang newspaper sa kanyang mukha. Kung sana naging matino ka lang, maayos sana ang buhay mo ngayon. I may not compete with Colin but I can provide you everything you need. Pero dahil malandi ka, pues wala kang mahihita sa akin. Magdusa ka rito habang buhay, Bianca. Ah, oo nga pala. Darating ang mga kaibigan ko mamaya. Maligo ka at maglinis ng sarili mo. Gusto nilang maglibang. Medyo marami sila kaya't marami ka ring pagsisilbihan. Puno ng mali siya nitong wika at malademonyong ngumisi sa kanya. Agad nanindig ang kanyang balahibo sa pinaghalong takot at pandidiri. Nang umalis ang lalaki, dali-dali siyang pumasok sa loob ng kanyang silid at humarap sa vanity mirror. Awang-awa siya sa sarili niya. Puno ng pasa ang kanyang mga braso at maging ang kanyang mukha. Ang dating makinis niyang mukha, ngayon magaspang na. She had no skincare like she used to. Wala din siyang pera, walang pang vitamins. Mabuti na lang at binibigyan pa siya ng pagkain ni Kevin. Pagkain na minsan panis pa. Mas masarap pa ang buhay ng aso sa mansyon na yon kaysa sa kanya. Walang araw na hindi siya sinasaktan ni Kevin. Di pa nga naghihilaw ang mga sugat at pasa niya, may panibago na naman. And what is more worst?
Wala ngang nangyayari sa kanilang dalawa dahil nandidirito sa kanya. Pero di naman pumapalya ang mga kaibigan nitong gumagalaw sa kanya kahit na ayaw niya. At habang nagmamakaawa siya kay Kevin, nag-e-enjoy pa itong pagmasdan siya. Even his own father-in-law have a fair share of abusing her body, bagay na hindi niya matanggap. Sinubukan niyang tawagan ng kanyang ama at sinabi ang kalagayan niya pero hindi ito naniwala sa kanya. She is all alone, no company, no one believes her. Gustuin man niyang tumakas, wala siyang magawa. She is a prisoner in this mansion. Siguro isa lang paraan para makatakas siya. Death. And if there's hell here on earth and there, it's here right in this mansion. At kung may babalik lang niyang panahon, she will stay away from all of them. Mamumuhay siyang malayong-malayo sa kahit sinong mga taong nakasalamuhan niya sa buhay niyang ito. Pinagmasdan ni Gary sa malayo ang sasakyan ni Rohel Yamamoto hanggang sa makapasok ito sa isang mansyon na medyo malayo na sa may main road. Napangisi siya na makitang di nagdala ng maraming bodyguards ang lalaki. Agad siyang kumilos at pumasok din sa loob ng walang nakakahalata sa kanya. Nakatulong din ang madilim na paligid gawa ng malalim ng gabi. At dahil abalang ilang mga guard sa pag-aasikaso sa bagong dating, hindi siya napansin ng mga ito na nakasalisi na. Alam niyang mapanganib ang ginagawa niya, pero dito lang mas kaunti ang security na nakapalibot at mas madali niyang malalapitan ang lalaki kaysa sa tinutuluyan nito sa suburbs. Agad siyang namili ng lugar na pagtataguan niya at naghintay ng pagkakataon. What is this again, Kevin? Naiinis na wika ni Rohel nang maabutan ng anak niya kasama ng mga kaibigan nito. Mukhang sabog at lasing na ang karamihan sa mga ito kaya wala nang malay. Agad niyang natanaw ang isang babaeng walang saplot sa ibabaw ng mesa at mukhang kanina pa pinagpapiestahan ng mga ito. Nakapikit ito at mukhang wala na ring malay. Dad, you're here. Nakangising wika ni Kevin. Alam niya kung anong pinunta ng kanyang ama doon but sadly, naunahan to ng mga kaibigan niya. Too bad. Balik ka na lang sa susunod. Naiiling nitong bigkas at naglakad na papunta sa silid nito. Lock the door when you leave. Pahabol nito bago tuluyang isinara ang pinto. Huminga siya ng malalim at akmang lalapitan si Bianca nang bigla na lang may isang matalim na bagay ang tumama sa kanyang tagiliran. Huwag kang kikilos hanggat hindi ko sinasabi at mas lalong huwag kang mag-iingay, ani ng isang boses. Nilinga ni Rohel ang mga mata sa paligid. Bukod sa mga kaibigan ni Kevin at Bianca, walang ibang tao sa loob ng mansyon gawa ng yon ang patakaran doon sa tuwing naroon ng mga kabarkada ni Kevin. Sino ka? Kinakabahan niyang tanong. Ilang taon na nga pala tayong hindi nagkita, kaya mukhang nakalimutan mo na ako. May diin itong bigas? Unti-unti siyang natigilan na mapagtanto kung sinong nasa likuran niya. Talagang naglakas loob kang pumasok dito. Di mo ba alam na po pwede kitang ipapatay ngayon din? Sarkastiko namang napangisi si Gary. Talaga? Bakit di mo subukan? Akala mo ba talaga ganun ako kabobo porket taga-probinsya ako? Oras mamatay ako, malalaman ang lahat ng sekreto mo. May nakaset na akong email at kakalat yon sa loob lang ng kalahating oras, kaya mamili ka. Papatayin mo ko o makikipag-usap ka sa akin ng maayos? Puno ng pagbabantang wika ni Gary. Wala nang nagawa pa si Rohel kundi ang sumama dito nang akayin siya nito palayo sa kinaroroonan ni Bianca. Dinala siya ng lalaki sa kusina. Kaswal pa tong kumuha ng pagkain at tubig. Napatingin siya sa kanyang orasan. 5 minuto nang nakakalipas mula nang sabihin ito ang tungkol sa email. Anong kailangan mo? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo huwag ka nang magpapakita sa akin? Tumapad ako sa usapan. Buwan-buwan kitang pinadadala ng pera at hindi ako ginagalaw si George. Bakit andito ka ngayon? Gigil niyang asik. Mahina namang natawa si Gary habang kumakain. Gutom na gutom siya. Magmula nang makatakas siya sa mga sindikato, hindi na siya nakakain ng maayos samantalang ang buwisit na Gretchen na yon nakabalik na sa kanyang pamilya at may masarap na buhay na. Hindi ko alam kung nagbubulag-bulagan ka lang o baka mas tamang sabihin kinatawa mo pang malaman mo na nahuli ako ng mga sindikato para wala ka ng magiging problema sa akin. Naikayom ni Rohel ang kanyang kamao. Inaamin niyang nagkamali siya sa pagkuha kay Gary para sa mga naging plano noon dahil matapos ang insidente panay nang hingi nito sa kanya ng pera. Kung di niya pa ito tinakot, napapatayin pati ang anak nitong lalaki, hindi pa ito titigil. Akala niya, tuluyan na tong mawawala sa landas niya noong nakaraan.
Nabunutan na nga siya ng tinig pero muli na naman tong bumalik at ngayon may natutunan pang bagong talento. Shit that email. Kung hindi lang siya nag-aalala sa hawak nitong ebidensya laban sa kanya, siya na mismong tumapos sa buhay nito. Ba't parang gusto mo pa akong patayin sa mga tinginan mo? Tila nakakaloko nitong bigkas. Huwag mong sayangin ang oras ko at sabihin mo sa akin kung ano ang nais mo. Huminga na malalim si Gary bago binitawan ng steak na hawak niya at hinarap si Rohel. Simple lang, bigyan mo ko ng malaking halaga para makalabas ako ng bansa at makapagtago. At isa pa, ibigay mo sa akin ang ulo ni Gretchen dahil kung hindi, ikakalat ko sa buong bansa na ikaw ang nag-utos sa akin na patayin ang mga magulang ni Colin at palabasing aksidente lang ang lahat. Agad na hinablot ni Rohel ang manggas ng suot na damit ni Gary at pinanlisikan to ng mga mata. Stop talking about that. Damn it! Gigil niyang wika at nalinga ang tingin sa paligid para siguraduhin silang dalawa lang ang naroon. Kaswal na tinanggal ni Gary ang kamay ni Rohel na nakahawak sa kanyang damit. Kung noon natakot siya nito at nanahimik siya, pues ngayon hindi na. Lalo na't may natutunan na siyang bagong skills para takutin to at ibigay ang nais niya. Bakit? Natatakot ka ba? Nakangisi niyang sambit. Halos maglabasan na ang litid sa noon nito dahil sa galit habang siya ay tuwang-tuwang pinagmamasdan ng lalaki. Iisa lang naman ang solusyon dito, Mr. Yamoto. Ibigay mo na ang nais ko nang sa ganon, maging matiwasay ang buhay nating pareho. Dagdag pa niya. Mariing napapikit si Rohel para pakalmahin ang sarili niya. Huminga siya ng malalim bago hinarap ang lalaki. Okay, fine. Pumapayag na ako basta't ibigay mo sa akin ang ebidensyang sinasabi mo. Walang problema, Mr. Yamoto, basta't tutupad ka sa usapan. Pera at si Gretchen ang kailangan ko, then quits na tayo. Nagtakip naman ng bibig si Bianca habang nakikinig sa usapan ng dalawa. Nanghihina pa siya dahil sa nangyari sa kanya kanina pero may malay pa rin naman siya. Nang marinig niyang ang ama-amahan ni Gretchen, pinilit niya ang sarili niyang naroon na makabangon para mapakinggan ko anong sadya nito sa tiyuhin ni Colin. Nakaramdam siya ng kuryosidad, lalo na't hindi niya inaasahan na magkakilala ang dalawa. Gayon pa man napaka-confidential ng impormasyong nalaman niya. Dahan-dahan siyang tumayo, naglakad pa alis subalit hindi pa man siya nakakalayo na magsalita si Rohel. Sino yan? Nanigas ang likuran ni Bianca. Nahuli ba siya ng lalaki? Ito na ba ang katapusan niya? Agad na tumayo si Rohel mula sa kinauupuan niya at sinuyod ang buong kitchen. Sabalit wala siyang nakitang tao maliban sa kanilang dalawa ni Gary. Dahan-dahan siyang nalingon sa salas. Di kaya narinig sila ni Bianca? Sa kaisipang iyon ay agad siyang bumalik sa kinaroroonan ng mga ito. Baliw na baliw si Bianca kay Colin at maaari silang isumbong ng babae. Kapag nangyari yan, mas lalong magkakaroon ng pagdududa si Colin sa pamilya niya at baka mahuli pa siya. Habang papalapit siya, nakarinig siya ng kaluskos. Inihanda niya ng kanyang baril para tapusin ang buhay ni Bianca, subalit natigilan siya sa kanyang nasaksihan. Taas baba si Bianca sa kandungan ng isa sa mga kaibigan ni Kevin habang mahinang umuungol. Agad siyang nakaramdam ng panibugho. Bakit kapag sa kanya umiiyak to, tapos sa lalaking yon umuungol? Naikuyom niya ang kanyang kamao at kinuna ng video ang babae. The next time, she won't moan at him. Tatakutin niya ito. At kapag natapos na tong problema niya kay Gary, itatago at sosolohin niya na si Bianca. Total, wala rin naman sanang pakailam ang mga magulang ng babae dito. Bumalik na siya sa kusina kung saan naroon si Gary. Umalis na tayo dito. Aniya at nagpatiuna na sa paglalakad. Sumipol-sipol naman si Gary habang nakasunod kay Rohel. Gulat pa ang mga gwardyang naroon nang makita siya. Bakas ang pagtataka sa mga mata nito kung paano siya nakapasok. Sumakay na siya ng sasakyan ni Rohel at nilisan ang mansyon ng anak nito. Masaya siya at di nasayang ang ilang araw at gabi niyang pagpaplano at pagmamanman. Nang masiguro ni Bianca na wala na talagang ama ni Kevin ay umalis siya sa kandungan ng lalaking walang malay na nasa sofa. Nilibot niyang tingin sa paligid. Nagkalat ang mga bote ng alak sa buong salas. Magulo ang lugar, daig pang dinaanan ng bagyo. Sinubukan niyang sumilip sa labas na at agad siyang nakaramdam ng panlulumo nang makitang alerto ang mga gwardyang nagbabantay sa gate. Ibig sabihin wala siyang tsansa na makatakas. Muli niyang binaling ang kanyang mga mata sa mga kaibigan ni Kevin na nang abuso sa kanya. Parang nais niyang pagsasaksakin ng mga ito para makaganti siya pero pinigilan niya ang sarili niya.
Ang kailangan niya makatakas doon at maiparating kay Colin ang balitang nalaman niya. Akmang papasok na sana siya sa silid na inuukupan niya nang matanaw niya ang cellphone na isa sa mga barkada ni Colin. Dali-dali niya yung dinampot at hinanap kung sinong may-ari. Nang mabuksan niya ang cellphone, maingat siyang umalis sa salas at nagtago sa loob ng banyo. Alam niya hindi siya kakausapin ni Colin kapag nalaman nito na siya ang tumawag. Ang tanging dasal niya ay si Gretchen na makakasagot. Sana itong makausap niya ngayong gabi nang sa ganon, makatakas na siya sa impyernong kinaroroonan niya. Nakakahinga na ba kayo ng maluwag? Habang masayang natutulog si Helena sa piling ni Demetrio, tila nababalot naman ng madilim ang ibang sulok ng kanilang mundo. Napakabigat ng mga revelasyong nalaman natin ngayon, lalo na ang madilim na sikretong tinatago ni Rohel Yamamoto tungkol sa trahedyang sinapit ng mga magulang ni Demetrio. Sabi nga nila, walang lihim na hindi nabubunyag. Gaano man natin pilitin na ibaon sa limot ang ating mga maling gawa, darating at darating ang panahon na sisingilin tayo ng ating nakaraan. Nakita natin to kay Bianca, isang mapait na paalala na ang kasamaang itinanim natin sa kapwa, babalik at babalik sa atin sa paraang hindi natin inaasahan. Mula sa pagiging reyna ngayon bilanggo siya ng sarili niyang mansyon. Pero sa kabila ng lahat ng aral na may iwan sa atin ngayon ay ang kahalagahan ng katapatan. Si Demetrio at Helena ay nagtagumpay dahil pinili nilang maging tapat sa isa't isa. Samantalang ang mga taong nabubuhay sa kasinungalingan, gaya ni Rohel at Gary ay habang buhay nang dadalhin ang kaba at takot sa kanilang mga puso. Ang tunay na kalayaan hindi nakukuha sa yaman o kapangyarihan, kundi sa malinis na konsensya. Sa susunod na episode, makakarating kaya ang tawag ni Bianca kay Helena? At ano ang susunod na hakbang ni Gary? I-comment nyo ang inyong mga hula sa ibaba. Muli, ito ang inyong lingkod, si Miss Sandra. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig. Hanggang sa muli, paalam.